So, yung mood ngayon, talagang celebration. Hindi ko alam, nagtitag sa inyo, may seniors Christmas party, may women's, or may prom, or school. This is the season ng celebration, especially dito sa Pilipinas, na very much celebrated yung Kapaskuhan. Hindi lang yung 24 ng gabi at 25 ng December ang celebration natin. All throughout, pag pumasok na yung December, ang daming mga handaan, ano? Kaya ako, mayroon na ako ng steaming tea. Pagpabawas ng cholesterol, ano? Yung iba naman, sa Christmas music, meron tayong decorations as we celebrate yung Kapaskuhan. Very famous sa Pilipinas yung mga Christmas songs, whether English or Tagalog, or yung mga awit ni John Marichan, or sino pa, or yung Pasko na, Sinta ko. Ayan, okay. Pag Pasko, inaalala yung Sinta. Whatever sa ating mga celebration, tayo mga Christians, especially na nakakakilala sa Panginoong Diyos, yung center ng celebration is the birth of our Savior. Yun pa rin yung pinaka-center ng ating celebration. Christmas is celebration of the Savior's birth. Ito pa rin yung pinaka-heart ng Kapaskuhan. Sabi ni Pastor Abit kagabi, nag-preach na ako ng matagal dito, napakaganda na natin, yung mga messages, yung Kapaskuhan na message. Pare-parehas din, ano? Pero bakit kailangan pa rin natin at gusto natin para pagkain namin? Okay, yung kanin, biryani man yan, o isaat mo man yan, gusto ko pa rin yan, yun pa rin yung gusto ko araw-araw. Ilang taon ka na kumain ng kanin, gusto pa rin natin. At kailangan pa rin natin. Adobong manok, pritong manok, mampinasal, Jollibee na manok, McDonald's na manok. Manok pa rin yan, ano? Pero gusto pa rin natin. Hindi tayo nagsasawa. Yun pa rin yung kailangan natin. Okay, ganun po yung Word of God. Ang tawag sa Word of God is our daily bread. Bread kasi yung staple food ng mga Hudyo in those days. Ang staple food ng Pinoy, rice. Give us our daily rice. Okay, so yun yung staple food natin, yung Word of God. In all sa mga kailangan natin, sa napapakinggan natin, pero yung nutrition pa rin ng ating spiritual na buhay ay yung Word of God. Kaya po, ito yung papakinggan ulit natin about the birth of Jesus Christ as recorded sa Gospels. Pero hindi lang ito historical record, pero ito ay celebration. Hindi lang sa mundong ito, kundi ang tawag natin is a cosmic celebration. Hindi lang mga tao yung nagse-celebrate. At titingnan natin yung first Christmas, it is a cosmic celebration. At hindi lang isang grupo yung involved sa celebration, pero diverse yung involved sa celebration. And so ang question natin, who participated in the Savior's birth? Sino yung mga nag-celebrate na nandun? Of course, nandun yung tinatawag natin ng Holy Family, nandun si Mary, nandun si Joseph, nandun yung baby, Jesus. Pero we're asking kung sino-sino yung nandun na dumalaw or nakisaya, nakiparticipate. Una, ito po, the amazed shepherds were celebrating. Itong mga humble shepherds, ordinary people, and even poor people in those days, nandun sila na kasama sa celebration. Sa Luke 2 verse 8, basahin natin ng sabay-sabay. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over the flocks at night.
Okay? Sa next na slide, makikita rin natin, when the angels left them and got into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what they had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Okay. So, yung mga shepherds, sila yung mga unang bisita. Okay. Imagine the privilege given to them. Binigay ng Diyos para sa kanila. They were ordinary shepherds. Humble. Alright. Ordinary. And actually, yung trabaho nila, isa sa pinakamababang trabaho sa kapanahunan na yun. Kung papansinin po ninyo yung pamilya ni Joseph, nung sila ay mapunta ng Egypt, hindi sila pwedeng makisalamuha sa syudad. Bakit? Sa tingin kasi ng mga Egyptians, itong mga shepherds ay mababa. Hindi sila pwedeng makihalubilo sa syudad. So, nag-decide yung Paraon, okay, yung pamilya mo Joseph, doon sila sa liblib na lugar. Mga farmers sila. Okay lang sila doon. Hindi sila pwede makihalubilo. So even in those days, ang pagtingin nila sa mga shepherds, mababang klase ng trabaho. Pinakamababa actually na klase ng trabaho. Pero tingnan po ninyo mga kapatid, they were included sa celebration. Ano ba yung pinakamababang trabaho na alam natin? Pero kung titingnan po natin, kahit mababa yung kanilang trabaho, status, kasama sila sa celebration. Meron ba silang mga hamon na hinanda? Okay, meron ba silang spaghetti? Okay, meron ba silang mga lechon? Wala po. Paano sila nag-celebrate? Sabi dito, when they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. Okay. So, ang celebration nila, sila ay, they praise God and they spread the word. Naging masaya sila. And they spread the word about the birth of the Lord Jesus Christ. Ang celebration ng mga katulad nila mahihirap, wala man silang hamon, pero naging masaya sila. And then they spread the word. Isang lesson na pwedeng ang celebration natin ngayong Kapaskuhan, i-share natin about Jesus Christ. Na siya talaga ang pinaka-reason ng Kapaskuhan. It is an opportunity kasi masaya yung mga tao, nag-celebrate sila, pero pwede natin sabihin na actually ang sineselebrate natin ay birthday ng ating tagapagligtas. Gusto niyo bang pakinggan ang kwento patungkol sa kanyang kapanganakan at ang dahilan kung bakit siya ay panganak? Para siya ay mangangal at mamatay sa krus para sa ating kasalanan. Alright, so this Christmas season can be an opportunity to share the Word of God. Ito po, yung mga shepherds sa next na slide. Drama-drama ng mga bata. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. So, yung inamit natin kanina, ibabahagi ang pag-ibig mo. Yun po yung ginawa ng mga shepherds. Binahagi nila yung pag-ibig ng Diyos.
At the same time, kasama yung they are happy praising God and worshiping. Kaya yung ginagawa natin na simbang gabi ay kasama yan. Sambang gabi. Sinasamba natin ang Diyos dahil sa Kanyang ginawa. So during Christmas season, it is just but the right na itaas natin ang ating Panginoon Diyos. Can you say amen to that? Hallelujah. Alright, next slide, basahin natin. The affluent and wise magi were celebrating. Okay. Ginawa ko lang a base. Okay, yung humble. Poor. Dito naman affluent. AA para madali kong tandaan. Affluent and wise magi were celebrating. So itong mga pantas from the east, sila yung may kaya, sila rin yung matatalino. Pero kasama rin sila sa celebration. They were welcome sa celebration. Sa next na slide, the term Magi refers to the Eastern priest sages typically associated with the region near Babylon, who were believed to explore the mysteries of the universe through astronomy, astrology, and the natural sciences. Pero yung mga scholars, sinasabi nila na itong mga taong ito could have been influenced or disciples of Daniel and his friends. Kasi Babylon area. At sa kanilang pag-aaral sa scripture and even sa astronomy, kinonect din nila yung kapanganakan ni Jesus Christ when they saw a special star, Star of David. Kaya sila ay naglakbay para puntahan nila yung tinatawag na hari ng mga Hudyo, which probably sila ay Jewish by blood na nandun, sila yung mga exile na naiwan sa Babylon. Kasi sa time ni King Cyrus, pinabalik niya yung maraming exiles sa Palestine, sa Israel. Pero mayroon din mga natira. So katulad ng mga marahil pantas na ito, they were Jewish by blood, Jewish by their religion, pero influence sila ng astrology, astronomy, and natural sciences in those states. Now, sa ating tradition, pinangalanan natin itong tatlong pantas at sinasabi pa natin tatlong hari. Okay? At affluent sila kasi may mga gifts sila, mamahalin pa. Ginto, myrrh, frankincense, mamahalin, affluent people. Pinangalanan natin sila, sina Gaspar, si Melchor, at saka si Balthasar. Pero wala yan sa Bible. Pinangalanan lang ng mga taong araw para mabigyan pansin at hindi clear kung talagang tatlo. Sinabi lang natin tatlo kasi tatlo yung gift. Gold, frankincense, and myrrh. At minsan sinasabi natin, okay, yung gold, yan yung pinaka-the best na precious stones at that time. So binigay niya yung pinaka-the best. Okay. Yung frankincense naman ay ito yung incenso na sinusunog. Ang napakabango yan, pabango. So, symbol ng prayer. Kaya kailangan mag-pray tayo pag Pasko. Mga ganun na mga application. Yung iba naman yung myrrh. Ito raw yung ginagamit sa patay. Which is a prophecy sa kamatayan ni Jesus Christ. Na siya ay naipamanap. Pero later on, mamamatay para sa ating kaligtasan. Whatever, ang point dito is that itong mga pantas matatalino at may kaya sa buhay, they were welcome sa celebration ng kapanganakan ni Jesus Christ. Sa Matthew chapter 2, 1 and 2, basahin natin sabay-sabay. After Jesus was born in Bethlehem in Judea,
during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." Itong mga pantas na ito, kinilala nila si Jesus bilang Diyos. Hindi lang ordinary na hari. Bakit? Because sabi nila, we have come to worship Him. Worship is only para sa Diyos. At itong mga pantas na ito, part of the celebration sa kapanganakan ni Jesus Christ is to worship. So katulad ng mga shepherds, hindi nila kinalimutan na sapahin ang Panginoong Diyos. Kaya hallelujah! Hindi po natin pinakalimutan na yung Kapaskuhan. Meron tayong celebration, worshiping the Lord. Meron din tayong simbang gabi. Darating tayo dito para sampahin natin ang ating Panginoong Diyos. Basahin ko ulit yung chapter 2, 7, and 9, 11 about the Magi. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had been seeing when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. What caught my attention dito is they were overjoyed. Okay. Kasama yan sa celebration ng kapanganakan ng Panginoong Diyos. Na dapat tayo ay overjoyed. Kasi ginabayan tayo ng Panginoong Diyos. Ginabayan sila ng star para ma-meet nila si Jesus. At sa buhay natin mga kapatid, may Diyos na gumabay sa atin para makilala natin si Yeso Cristo. Hindi ba dapat overjoyed din tayo na nakilala natin si Jesus? Marami pong mga tao, hindi nila kilala si Jesus. Hindi nila naranasan yung kasiyahan na mamit mo si Jesus Christ. Yung kasiyahan na ikaw ay isang ligtas at napatawad ang iyong mga kasalanan. Marami hindi nakakaranas yan. Katulad ng mga pantas na ito, naranasan nila yung guidance ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, the Lord has been guiding us sa taon na ito. Can you say amen to that? Hanggang ngayon, siya pa rin po ang nag-guide sa atin. At meron tayong faith and hope in the coming 2025. Lalo pa tayong gagabayan ng ating Panginoong Diyos. Pagpapatuloy ko na tayo ay maging overjoyed dahil sa guidance ng Panginoon. Hallelujah. Pangatlo po, the angels were celebrating. So hindi lang mga mayayaman o mahirap, mga tao, may mga anghel din sa celebration. So you can see yung cosmic celebration. The whole universe was celebrating. Hindi lang yung mga tao sa mundo, even the angels, heavenly hosts, were celebrating. Ito yung picture ng mga angels na nagpakita sa mga shepherds when they were celebrating sa next slide. Makikita pa natin the angels. Una, isang anghel lang. And then, after that, host of angels, yung sobrang dami ang nandun na umaawit dahil si Jesus Christ ay naipanganak. Nakikisaya yung mga angels sa magandang plano ng Panginoong Diyos na iligtas ang tao. Maraming nalungkot din sila nung nagkasala yung tao. Pero naging masaya sila nung makita nila yung pagliligtas na gagawin ng Diyos sa mga tao. Sa Luke 2:9-12, basahin natin na sabay-sabay. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them,
and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Wow. Kahit sila, sinasabi nila, yung that will cause great joy for all the people. Kaya, ngayong Kapaskuhan, kahit hindi mga Kristiyano, na hindi celebrate. Di ba? Okay, merong meme, na lugapas. Sabi niya, yung religion nila, hindi sila nag-celebrate ng Christmas. Pero, tumatanggap sila ng Christmas bonus. At pag hindi sila nabigyan, sa loob nila. Si Elder, sabi ni Elder Rin dati, yung iba, yung mga Muslim, hindi sila nagse-celebrate. Pero nagtitinda sila ng Christmas wrapper. Yung point dito is that yung celebration ng mga Christians about the birth of the Lord Jesus Christ, lumalabas sa iba. Na-influensyahan yung iba. Kwentuhan kami ni Brother Noel doon sa Middle East. Sabi, nagtanong ako kung may celebration din doon. Sabi na, yung mga modern na rin, mga Christmas tree, okay, may mga Christmas lights. Kumbaga, itong culture ng Christian about the birth of the Lord Jesus Christ, na-influensyahan yung buong mundo. Kaya sabi dito, that will cause great joy for all the people. Okay. Primarily, all Christians, believers, nag-extend even sa mga non-believers. Nakikisaya sila, nakikiselebrate sila sa atin. Kaya praise the Lord. And then sa verse 13, sa next slide, basahin natin sabay-sabay. Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those on whom His favor rests." Kita po natin na suddenly, hindi lang nag-iisang anghel, kundi a company of heavenly hosts. Ang dami nila, million. They were also celebrating sa kapanganakan ni Jesus Christ. At ang celebration nila ay ganito. Umawit sila, "Glory to God in the highest heaven." Purihin ng Diyos. So whether mga shepherds, or mga pantas, or mga anghel, anong ginagawa nila? Itinatas nila ang Panginoong Diyos. Sinasamba nila. Kaya tama po mga kapatid, every Christmas celebration, we are worshiping God. Nakikiisa tayo sa buong mundo at nakikiisa tayo sa mga anghel praising and celebrating the birth of the Lord Jesus Christ. Panghuli po mga kapatid, ito po. The animals representing other creatures were celebrating. Dito po sa passage natin, Luke 2:4-7. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee, Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Dahil walang guest room, dito sila sa kulungan ng mga hayop. At nandoon ang isang manger. Ang manger, doon kumakain yung hayop. Ibig sabihin, naipanganak si Jesus Christ, nandoon yung mga hayop. Kasama sila sa nakakita sa kapamanakan ni Jesus Christ.
Hindi lang heavenly host of angels, hindi lang mga tao, kahit mga hayop nandun. Na-witness nila, nakiselebrate sila sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Nakikisaya ang whole creation. Hindi lang po tayo ang masaya, mga kapatid. Even the whole creation. Kasi po, nung nagkasala ang tao, affected po ang whole creation. Nung maligtas tayo, affected din sila. Affected din sila. There will be new heaven and new earth. At merong prophecy sa Isaiah, in the mountain of the Lord, the lion will play with the child. Okay. Hindi nakakain ng lion ng mga usap. Hindi na. In the mountain of the Lord. Nandun na yung kapayapaan. That is a prophecy. Na in the new heaven and new earth, meron din ibang creatures, hindi lang tao. Kaya dito po, mga kapatid, when Jesus Christ was born, kahit tayo nandun, celebrating. Sa next na slide, in another verses, 15 to 16 ng Luke 2, basahin natin sabay-sabay. When the angels have left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying on a manger. Then po, nakita nila Jesus Christ on a manger. Of course, dahil may manger, may mga hayop. Yung pamangkin ko, kapapanganak. At tuwang-tuwa sila, sabi ng tatay, Christmas gift ng Panginoon. Timing na timing. Okay. Pero iniisip ko, ang laki ng gastos nila. Kasi may talagang hindi sila makakaanak. Nagpa-doktor pa sila sa St. Luke's, yung in vitro fertilization. Nagbayad ko sila ng malaking halaga para mabuntis. Pagkatapos, nung maipanganak, doon siya sa hospital na ipanganak. Okay, magandang lugar na ipanganak. Nakahanda. In comparison kay Jesus Christ, when Jesus Christ was born, it's in a manger. Pero dito nakita ko na ito ay kasama sa plano ng Panginoong Diyos. Hindi aksidente na niloob ng Panginoon na si Jesus ay maipanganak sa manger. Hindi lang yung pagpapakumbaba ng Diyos, kundi pinapakita dito that even animals were welcome sa celebration. The whole creation, they're welcome sa celebration. Hindi natin alam, hindi natin nakita, maybe kahit yung mga trees, okay, mga damo, nakikiselebrate. Hindi natin nakikita, pero alam ng Diyos, nakikita niya. He is concerned, hindi lang sa atin, pero the whole creation ng Panginoong Diyos. Kaya, pag naging Christian tayo, dapat kasama sa nabago sa atin. Kung dati sinisipa-sipa natin yung mga pusa, mga aso, mga ngayon, kasama din sa pagbabago, alagaan natin sila. Kasi mahal din ng Panginoon ng mga yan. Part yan ng kanyang creation. Hindi lang tayo. Kaya kahit sa kapanganakan ni Jesus Christ, welcome. Welcome ang mga hayop. Kaya dito sa church natin, may mga welcome din, di ba? Pumapasok dito, mga aso, mga pusa. Okay lang yan. Okay lang yan. Sa BTS, meron doong aso na pag klase, sumusunod sa dating Koreanong presidente, kaya nasa klase. Okay, sabi niya, ako, mag-graduate na rin dito. Mag-graduate na rin yung aso na ito kasi nakikinig siya sa mga lectures. So, ilang taon din yun.
Okay, gagraduate din ng bachelor. Oo. Okay, ito yung magandang painting na nakita ko sa kapanganakan ni Jesus Christ. Okay, nandun yung kahit na mga manok. Mga manok. Okay. And then, ito, donkey. Ano kayo yung maliit na yun? Ano? Okay. The sheep. Okay. So, makita natin dito yung portrayal ng mga artists sa kapanganakan ni Jesus Christ. Kasama ang mga hayop. The whole creation. Now, ito po yung next na slide na gusto kong tingnan natin. Basahin natin sabay-sabay. The creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed and to be set free from decay and share in the glorious freedom of God's creation. Katulad na sinabi ko kanina, nung nagkasala ang tao, affected yung creation. Curse is the ground because of you. Dahil sa pagkakasala ng tao, na-curse yung creation. Hindi naman yung creation na nagkasala, pero affected sila. Pero dito naman, yung creation waits in eager expectation. Sila ay may inaasahan. Kasi itong mga children of God, pag fully revealed na lahat or kompleto na, sabi dito, and to be set free from decay. Yung whole creation will be set free from decay. Kaya may new heaven and new earth. And share in the glorious freedom of God's children. In that new heaven and new earth. May glorious freedom. Hindi lang tayo, kundi yung whole creation. Kaya may nagtanong sa UK, will I see my pet in heaven? Will I see my pet in heaven? Sa mga mapagmahal sa mga kanilang pet, minsan pag namatay yung kanilang pet, iyak sila. Ang tanong nila, yung tao lang ba ang makikita ko sa heaven? Or makikita ko yung pet ko yun? Hindi ako sure, kung yung pet mo na yan, or bibigyan ka ng bagong pet, okay. But there will be animals also in the new heaven and new earth. At yung witness ngayon sa mga Christians dapat mapagmahal, mapag-alaga rin sa mga hayop. Kasi makikita rin natin yan sa new heaven and new earth. Mali po yung ginagawa ng iba noon. Wala pong kaluluwa yan. Hindi sila maliligtas, kaya pinapahirapan nila, lalo na ng araw, yung tinatawag na bear baiting. Yung itatali nila yung bear, tapos may mga aso, pinapakawalan, pagkatapos pinakagali yung mga bear, pinapahirapan, kasi wala rin silang kaluluwa. Mali po yun. Makita natin dito yung concern ng Panginoon na sa pagliligtas niya sa atin, isinama niya ang pagliligtas niya sa whole creation. Even animals were welcome. The characters in the Christmas story represent the inclusiveness of God's love and salvation. Poor man yan, mayaman man yan, which extends to humanity and all creation. Okay. Primarily, sabihin natin, yung humanity kasi sila yung nagkasala, pero affected din yung whole creation. That's why there will be new heaven and new earth. Sa next na slide, let the angels rejoice. Ito po yung parable ng lost coin at saka lost sheep. Lost sheep yung una, then lost coin. Every time na natagpuan yung lost sheep, natagpuan yung lost coin, ito po yung sabi, I say to you that likewise, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. And then sa lost coin naman, pagkatapos nun, natagpuan, likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Amen. So nung si Jesus Christ ay nalipanganak, tuwang-tuwa yung mga anghel. Kasi ang plan ng kapanganakan ni Jesus Christ ay para maligtas
yung mga nawawala. Matagpuan yung mga nawawala. And every time na may natagpuan na isa, yung mga anghel nakikisaya. Kaya mga kapatid, hindi lang po tayo ang masaya nung tayo ay nakakilala sa Panginoong Diyos. Hindi lang po yung pamilya natin yung masaya nung tayo ay naging Christian. Hindi lang po ECC yung church natin na masaya. Even the angels, they were also celebrating. Kasi yun po, yung purpose ng kapanganakan ni Jesus Christ para tayo ay makakilala at maligtas. Nung natupad na tayo naligtas, masayang-masaya sila. Kaya ngayong Kapaskuhan mga kapatid, kung gusto natin na mga anghel masayang-masaya pa, we share the good news para meron kang makakakilala kay Jesus Christ. The main reason of the season. Marami pa ang makakakilala kay Jesus. And the angels in heaven will be celebrating. Especially ngayong Kapaskuhan. Kaya, yung inalik natin kanina is very appropriate. Come you who are bitter. Kung bitter ka, ang palaya, you are welcome. Okay, you are welcome. Broken, you are welcome. Guilty, you are welcome. Though you have nothing, you are welcome. Yung title ay nakakatuwa. O come, all you unfaithful. Diba? Very famous yun. O come, all you faithful. Okay. Pero ito, O come, all you unfaithful. Sa Christmas season, hindi lang yung mga holy ang welcome. Even those who are unholy, unfaithful. Because, para sa kanila, ang kapanganakan ni Jesus Christ. Para sila rin ay maligtas, makakilala. So Christmas is an invitation for all, rich or poor, all creation to celebrate ng may kasiyahan at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin.